Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay kukunin po natin ang kahigtan ng buwan ng Muharram kung saan nandirito ang tinatawag na Ashura. Okay? So ang buwan natin sa Islam ay 12 po. 12 na buwan po kagaya rin po ng Gregorian calendar. At kabilang ang buwan ng Muharram sa mga sagradong buwan. At ano yung mga sagradong buwan na ito? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah." Katotohanan na ang bilang, ang dami ng mga buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay 12 buwan sa kanyang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Sa mga araw kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan, at meron dito sa mga buwang ito ang 4 na sagradong mga buwan. At nabanggit din sa hadith, ano ba yung mga sagradong buwan na ito? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard." Katotohanan na ang panahon ay tunay na umiikot lamang kagaya ng kahalintunan lamang sa mga araw na paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at kalupaan. As-sanatu 12 syahra, ang isang taon ay 12 buwan, minha 4 hurum, at mula sa isang taon na ito ang 4 na sagradong buwan. 3 mutawaliyat, at 3 dito ay magkakasunod-sunod. Ano po yun? Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah at ng Muharram. At susunod dito ang Rajab, ito ay sa pagitan ng Jumada at saka ng Sha'ban. So, ang buwan ng Muharram ay tunay na ito ay napaka-sagradong buwan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga tinawag itong Shahrullah. Idinugtong ito sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala o buwan ng Allah kasi napaka-dakila ng buwan ng Muharram. At ang pinakamainam sa mga buwan, ayon sa ilan sa mga ulama, ilan sa mga scholar natin, ay ang buwan ng Muharram. Sabi nga ni Al-Hasan al-Basri, "Afdalul ashhuri al-hurum shahrullahi al-Muharram." Ang pinakamainam sa lahat ng sagradong buwan ay ang buwan ng Muharram. Kung saan dito po nagpapasimula o dito po nagsisimula ang pagpasok ng taon. Pagpasok ng taon ay buwan ng Muharram. Then magtatapos na naman pag dumating na ang buwan ng Muharram. At siyempre, wala namang siyempre mas iinam pa sa buwan ng Ramadan kaysa sa buwan ng Ramadan. Siyempre, pero sa 4 na mga sagradong buwan, ang pinakamainam dito ay ang buwan ng Muharram. At pinakamainam siyempre sa buong taon ay ang buwan ng Ramadan, at susunod dito ang buwan ng Muharram. Sabi ni Uthman an-Nahdi rahimahullah, "Kanu yu'azzimuna 3 asharat." Noon daw ay dinadakila, binibigang pagpapahalaga ang unang 10 araw. Ang mga unang 10 araw sa bawat buwan. O ang mga 10 araw sa bawat buwan. Al-Ashr al-Akhir min Ramadan, ang huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Wal-Ashr al-Uwal min Dhul-Hijjah, at ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Wal-Ashr al-Uwal min Muharram, at ang unang 10 araw sa buwan ng Muharram. At dito mga kapatid, sa buwan sa Muharram, kasama dito yung Muharram, ay ipinagbawal dito na dayain natin ang ating mga sarili. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna dhulma fil ashhuril hurum a'damu khati'a wa wizran min ad-dhulmi fi ma siwaha. Ang pagkakaroon ng kasalanan at pandaraya dito po sa buwan ng mga sagradong buwan, at pasok na po dito yung Muharram, ay mas malaki pa po ang kasalanan dyan. Hindi natin sinasabi na dito kayo gumawa ng kasalanan kasi mas konti ang kasalanan. Hindi po. Kundi kung napakalaki ang kasalanan maliban sa buwan na ito, pag napaloob ang kasalanan sa loob ng buwan na ito, ay mas madudubli pa po ang inyong kasalanan. Kaya iwasan po natin ang paggawa ng kasalanan mga kapatid kahit na anumang buwan, upang humarap tayo sa Allah na walang anuman tayong kasalanan. Sabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aayuno sa
buwan ng Muharram ay dinadalasan niya. Madalas ang pag-aayuno ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Muharram. Pero siyempre, hindi nangangahulugan na mas madalas dito kaysa sa Sha'ban. Pero dito po ay napapadalas mo ang kanyang pag-aayuno. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan. Ang pinakamainam na pag-aayuno ay ang pagkatapos ng buwan ng Ramadan, Shahrullahil Muharram, at dito po ito napapaloob sa buwan ng Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul layl, at ang pinakamainam na sala pagkatapos ng obligadong mga sala ay ang salatu at tahajjud. So napakalinaw dito na ang pinakamainam na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Muharram. Kaya naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay madalas niya itong pinag-aayunuhan. Pero siyempre hindi niya kinukumpleto ang buwan na ito. Kumbaga, madalas siyang nag-aayuno sa buwan ng Muharram. Dito nagkaroon lang ng konting problema ang mga scholar natin. Bakit napapadalas ang pag-aayuno ng propeta sa buwang ito? At napapadalas ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban at saka sa buwan ng Muharram. Pero napakalinaw na ang napadalas na pinag-ayunuhan niya ay ang buwan ng Sha'ban kaysa sa Muharram. So dito, ang sagot ng ating mga ulama ay maaari na hindi na niya masyadong nagawa yung dalasan talaga ng maraming pag-ayuno ang mga araw sa buwan ng Muharram dahil yun na po yung huling araw ng kanyang buhay o kaya ay hindi niya talaga na kayang gawin yun o kaya ay may mga dahilan siya, maaari siya ay may sakit o kaya ay nasa paglalakbay o ano pang mga kadahilanan. Dito sa buwan ng Muharram na ito mga kapatid, mayroon dito isang araw kung saan kapag napag-ayunuhan mo ito, ay patatawarin sa iyo ang mga nakaraang taong kasalanan mo. At ano yun? Ito po yung tinatawag nilang Ashura. Ano yung Ashura mga kapatid? Ang buwan ng Ashura ay ikasampu po ng Muharram. At hindi po ito kilala noon. Hindi po kilala ang tawag na Ashura bago pa dumating ang Islam. Kaya napakabigat na sunnah na pag-ayunuhan natin ang ika-10 ng Muharram. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Inaasam ko, sabi niya, hinahangad ko sa Allah na ang pag-aayuno sa ika-10 araw ng Muharram na tinatawag na Ashura na patawarin ng Allah ang mga nakaraang taong kasalanan. Pero ang sabi ng ating mga scholar, ang papatawarin lamang dito ay mga maliliit na kasalanan. Dahil yung malalaking kasalanan ay kinakailangan magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sakali naman na may nagawang malaking kasalanan ng tao sa loob ng Muharram na ito, kahit na hindi siya masasama sa mga patatawarin, ay maaaring pagaanin sa kanya ng Allah ang mga kasalanan ito, ang kanyang kaparusahan. Kaya nga ang mga sahaba, sabi nga ni Ar-Rubayya bintu Muawwidh radhiyallahu anha sa araw ng Ashura, fakunna nasumuhu ba'd. Kasi ito mga kapatid, itong buwan ng Ashura, itong araw ng Ashura, ito yung pag-aayuno na bago pa po may pag-utos yung buwan ng Ramadan. Obligado po ito. Ito po yung utos noon. Pero siyempre, na-abrogate na ito, napawalan na po ito ng batas. Kaya sabi niya, وَنُسَوِّمُ سِبْيَانَنَا, at sinasari namin yung mga anak namin na mag-ayuno. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ, ginagawan namin yung mga bata ng laruan na mula sa mga balahibo ng mga tupa. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ, kapag umiyak yung mga anak namin sa naghahanap ng pagkain, ay bibigyan namin ng laruan para hindi nila maisip yon. At saka namin bibigyan ng pagkain pagdating ng iftar bilang pagsasanay ito sa mga bata. Kaya ang sunnah po mga kapatid, ang pinakamainam po ay ayunuhan po natin ang 9 at saka 10. Samantala ang utos ng propeta ay 10, pero bago siya namatay ay nagpayo siya na aayunuhan daw niya ang ika-9. Then 10. Dahil ang Ashura ay ang pang 10, so dadagdagan ng pang 9. Anong dalil? Si Ibn Abbas radiyallahu anhu qala, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Ashura, nung mag-ayun ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Muharram, at ito po ay kasampu ng Ashura, wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'addimu al-yahudu wan-nasara. Ya Rasulullah, sabi niya, itong araw na ito, parang hindi lang tayo nag-aayuno dito, pati silang mga Hudyo ay pinag-aayunuhan nila ito. So nalaman ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga Hudyo ay sumasang-ayon sa pag-ayuno natin. Umaayon sila. So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'am al-muqbil insha'Allah sumna al-yawm at-tasi'. Sabi niya, kung mabubuhay pa ako, sabi niya, sa sunod na taon ay sasamahan natin ang ika-9. Bakit sasamahan ng propeta? Para
salungatin natin ang mga Hudyo para hindi tayo magkaisa sa pag-aayuno sa araw na yan. Kaya dapat isama ang ika-9 ng Muharram at ito ang tinatawag na Tasu'a para unang-una para sigurado tayo sa pagpasok ng Muharram kahit na hindi man nakita ang buwan ay sigurado tayo na maaayunuhan talaga natin ng ika-10 ng Muharram at ito ang Ashura. At ayon sa ibang mga scholar natin, walang problema na isama rin natin ng 11. Halimbawa, hindi ka nakapag-ayuno sa ika-9 ng Ashura. So bilang paglabag at pagsalungat natin sa kanilang mga Hudyo na nag-ayuno rin sa araw na ito, ay pwede ka mag-ayuno sa ika-11 ng Muharram. Kasi dapat 9 at saka 10. Pag hindi ka nakapag-fasting sa 9 at saka 10, so mag-fasting ka 10 at saka 11 para hindi umayon o sumang-ayon ang pag-ayuno mo sa pag-ayuno nilang mga Hudyo. At kung tumugma man ang pag-fasting ng Ashura sa araw ng Biyernes o sa araw ng Saturday, ay wala pong problema. Kasi ito po ay talagang pinag-ayunuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung ito man ay bawal, dapat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam mismo ang magbabawal dito. Dahil walang pagbabawal, so at ginawa niya, so hindi siya nagbanggit na huwag kayo mag-ayuno ng Ashura sa itong araw na ito, ay mananatiling pinahihintulutan na mag-ayuno kahit na tumugma ito sa araw ng Sabado o araw ng Friday. Ngayon, kapag hindi ka nakapag-ayuno sa Ashura, pwede ko bang palitan sa ibang mga araw? Siyempre, ito ay lumilipas. Kaya pag lumipas siya, hindi natin papalitan. At kung sakali naman na isasabay mo ang pag-ayuno mo ng pagbabayad sa Ramadan at sa araw ng Ashura, ay walang problema. Pero ang pinakamainam, ihiwalay po natin. Kung uunahin mo yung araw ng Muharram, din saka ka na magbayad. Pero meron sa mga ulama ang nagsabi na pagka sinabay mo ang intensyon mo sa pag-ayuno sa buwan ng Muharram, kasabay ng ayuno mo sa buwan ng Ramadan, ay makukuha mo pa rin ang gantimpala ng dalawa. Pagbabayad ng Ramadan at ang pag-ayuno sa araw ng Ashura. At dito mga kapatid, sa pag-ayuno na ito, kung ikaw ay biyahero, pwede ka mag-fasting kung hindi po kayo mahihirapan, kung kayo ay nasa paglalakbay. Pero yung may mga dalaw, may regla, o kaya ay bagong panganak ng kanilang anak, may mga dugo pa sila, so hindi sila pwedeng mag-fasting. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil isusulat pa rin naman sa inyo ng Allah ang gantimpala, dahil sa inyong magandang intensyon. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kapag ang isang alipin ay nagkasakit, dumating ang regla, naglakbay, o may mga bagay na nakaabala sa kanya na hindi naman niya sinasadya, ay susulat pa rin sa kanya ng Allah ang gusto niyang gawin sa panahon na siya ay residente at walang karamdaman. So, napakaganda po ng Islam, mga kapatid. At ganoon yung sinabi ko kanina, ang buwan ng Muharram, gaya ng Ashura, ay ipinag-utos po na mag-ayuno tayo dito noon. Ito po ay obligadong fasting bago pa po ibaba ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ito po ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyamihi qabla an yufrada Ramadan. Ipinag-uutos niya mag-fasting tayo sa Muharram, sa Ashura, bago pa po may pag-utos ang buwan ng Ramadan. Falamma furida Ramadan, kana man sya'a sama yawma Ashura wa man sya'a aftar. Pero nung dumating ang utos na mag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gusto mag-fasting sa Ashura ay mag-ayuno, at ang sino mang ayaw, kakain na lang, ay kumain na lang siya. So dito hindi na po naipag-utos sa atin ang pag-ayuno sa buwan ng Ashura. Pero bago dumating ang Ramadan, ay naipag-utos po sa atin na mag-fasting dito. Itong buwan ng Muharram kasi sa ika-10 ng Ashura, may kwento kasi dito. Si Musa alayhis salam, niligtas siya ng Allah dito. Okay, so nagpasalamat dito ang mga Hudyo, kaya nag-fasting din sila sa araw na yan. Bilang pagpapasalamat nila na si Moses ay niligtas ng Allah mula kay Firaun, na isa sa hari diyan po sa Egypt. So, tayo naman, mas mahal natin si Musa alayhis salam, kaya nag-fasting din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi tayo ang may mas karapatan kay Musa alayhis salam kaysa sa kanila. Bilang pagpapasalamat na rin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagligtas ng Allah kay Musa alayhis salam, na isa rin sa mga propeta, ay magpapasalamat din tayo at mag-aayuno rin po tayo sa araw na ito. Kaya nga nung dumating ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nakita niya mga Hudyo na nagfa-fasting sa araw ng Ashura. At tinanong niya sila, "Ma hadal yawm alladhi tasumunahu?" Anong araw yang pinag-aayunuhan ninyo? Sabi nila, "Hada yawmun azim, anjallahu fihi Musa wa qaumahu." Ito yung napakadakilang araw. Niligtas ng Allah, kung saan naligtas dito si Moses at ang kanyang mga tao. "Wa gharraka fir'auna
wa qaumahu. At ito yung araw kung saan nalunod si Fir'aun at ang kanyang mga tao. At dahil dito, ay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tugon at sagot sa kanila, "Fanahnu haqqu wa awla bi Musa minkum." Bagkus sabi niya, kami ang mas dapat na mag-fasting dyan at may karapatan kay Musa kaysa sa inyo. At nag-ayuno dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya sasalungatin natin ito at dapat ay mag-ayuno tayo ng ika-9 o kaya pag hindi ka nakapag-ayuno sa ika-9 ay isama mo po ang ika-11 ng Muharram. So dito po sa Muharram na ito, kung saan niligtas ng Allah si Musa alayhi salam mula kay Fir'aun, nangyari ito sa ika-10 ng Muharram. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kwento kay Musa alayhi salam, sabi ng kanyang mga tao, "Inna lamudrakun." Sabi niya, katotohanan, mahahabol na tayo ni Fir'aun. Kaya ang sagot ni Musa alayhi salam, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Katotohanan, sabi niya, hindi mangyayari yun. Katotohanan, kasama ko ang aking Panginoon at gagabayan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya ako pababayaan. Kaya dito niligtas ng Allah si Musa alayhi salam sa araw na ito, sa araw ng Ashura. Kaya dapat iwasan po natin yung mga bid'ah. May mga bid'ah ginagawa yung mga Shia. Pinapalo nila ang kanilang sarili, nagluluksa sila sa pagkamatay ni Hussein sa araw ng Ashura at ano pang mga ritual na hindi po ginawa ng propeta, ng mga sahaba at wala pong katibayan na ito ay bid'ah, kung saan ang ilan dito ay magpapalabas sa kanila sa Islam. Yung pagluluksa, pagpapalos sa katawan ng mga kutsilyo, ng pagsampal sa sarili, pagpunit sa kasuutan sa araw na ito bilang pagluluksa ay mahigpit na ipinagbabawal po yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Laysa minna man darabal khudud." Hindi kabilang sa amin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang sampalin niya ang kanyang pisngi, wa shaqqal juyub, punitin niya ang kanyang damit, ang kanyang bulsa, wa da'a bid'awal jahiliyat, magsisigaw-sigaw ng mga dua na hindi naunawaan. So, iwasan po natin na paglaruan tayo ng demonyo. So, wag natin kalimutan mga kapatid na mag-ayuno sa ika-10 ng Muharram, isama natin ang ika-9 o kaya ang ika-11 ng Muharram nang sa ganun makuha natin ang isang taong gantimpala na nakaraang taon at makuha natin ang malaking gantimpala na ito. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.